Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino maging kay Lakam na din. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Lotan Home Hunter. Sabi niya, Miss Durs, para sa akin about sa pera na ninakaw ng sis niya, kailangan lang talaga na maporsahan siya. Dahil hindi basta-basta ang winaldas niya nang walang paalam sa may-ari. Sorry na lang kahit kapatid kita, pikit mata na lang akong ipapakulong talaga kita nang matuto ka at kawawa naman si Kim. Mahirap ng katawan, puyat kulang sa tulog, halos hindi na makakain sa dami ng trabaho, tapos malalaman mo na lang pati kondo mo naglaho na pala. May alagang ahas si Kim at kapatid niya pa. Be strong, Kimi. Buti na lang andyan si Paulo na inaalalayan palagi. God bless you both. Take care always. Tama po kayo sa naging komento, Lotan Home Hunter. Kahit mahirap sa loob natin na gawin yun na ipakulong, kasuhan yung kapatid niya, yun kasi yung tama para matuto at ma-realize niya na mali ang kumuha ng pera na hindi sa atin. Kaya kahit mahal po ni Kim Chu si Lakam, gagawin niya po talaga ang tama, lalo na kung maapektuhan at madadrag yung pangalan dito ni Chinita Princess. Para po kay Kim Chu, ayaw niya pong humantong sa ganito. Pero wala kailangan pong matuto nila Kambini Chu at ma-realize niya na mali talaga yung kanyang ginagawa. Sobrang bait ni Chinita Princess. 'Di ba? Napakagalante niyan mga kakimpaw. Sabi nga po dito sa isang post, Kim Chu mabait galante, masiyahin, ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang hindi natin alam, may nakatagong malaking problema siya na hinaharap. Stay strong. So parang natatandaan ko nga mga kakimpaw, parang August nag-unfollow ka na si Kim and syempre si Lakam. August pa yon. So anong month na ngayon? December na. 4 na buwan niya po nakinim Kim yung hirap, yung sakit na yon. And syempre, inintindi po yun ng paulit-ulit ni Kim Chu bago po siya dumating sa puntong ito. Kaya sana wag siyang husgahan ng iba dyan dahil mas nakakalamang pa din ang maraming naaawa at syempre humanga kay Chinita Princess sa paggawa po ng tama sa kabila po ng pinagsamahan nila. Kasi yun yung tama, yun yung karapat-dapat. Kilala natin si Kim Chu. Sobrang galante niyan, di ba? Tumutulong po siya mga kakimpaw. Nagdo-donate siya kahit alam natin na ito yung nangyari sa kanya. 'Di ba? Nawalan po siya ng 100 milyones di umano. 100 million di umano mga kakimpaw ha. Pero sobrang laki daw talaga nung nawala kay Chinita Princess. Halos sa irina po nila Kambini Chu yung account ni Kim Chu. Grabe, ilang taon niya yung pinaghirapan? 19 or 22 years. Tapos sa ganito isang iglap lang mawawala, 'di ba? Parang ninakawan niya po mga kakimpaw ng future si Chinita Princess. Kasi yung hirap, yung pagod na ginugol niya doon, yung puyat, yung pawis, ginugol doon ni Chinita Princess para hindi siya maghirap. 'Di ba? Sa mga susunod na panahon pag siya po ay tumigil na sa pag-aartista. Pero anong ginawa ni Ate Lakam? Winaldas po mga kakimpaw. Kaya ang nakakaawa dito, si Chinita Princess, ninakawan niya po ng kinabukasan. Oo, kikitain pa yun ni Kim Chu, pero ang hirap na pong ibalik ng 100 millions, mga kakimpaw. Kaya, ewan ko ba, hindi ko alam kung ano masasabi ko kay Lakambini Chu, kundi ang masasabi ko lang, bakit naman ganun? Bakit naman ginanon mo si Kim sa kabila po ng lahat ng ginawa niyang mabuti para sa inyo? At mabuti na lang talaga mga kakimpaw, may isang tao po na laging nakaalalay at nasa likod ni Chinita Princess. Walang iba kundi po si Paolo Avellino na sinasabihan niya po ng lahat ng problema niya at si Paolo din po ang nagpapayo at nagbibigay ng opinyon. Very advanced nga po yung mag-isip
sabi ni Chinita Princess. And meron nga po tayong nabasa dito sa mundo ng X at sa Facebook na din na hindi daw po tumanggap si Paolo Avellino ng mga project, guesting, hosting para masuportahan at mabantayan si Chinita Princess sa kanyang pinagdadaanan at sa laban niyang ito. Ayon nga po kay Aiza, hindi daw tumanggap ng kahit na anong work si Kuya for now para mabantayan at masuportahan niya sa labang ito. I know andyan lang siya at di niya pababayaan si ate ko. Maraming nagtatanong kung ano daw ba yung work na hindi tinanggap ni Paolo Avellino at ang tanging sagot, alam mo na yun. Basta gets na natin mga kakimpaw na hindi siya tumatanggap ngayon ng any project, hosting, guesting para mabantayan niya pong maigi si Chinita Princess dahil hindi po natin alam ang pwedeng magawa ng mga stress, depressed at merong mga pinagdadaan ng ganito katinding problema. Hindi lang basta pera kundi 100 millions kasi mga kakimpaw daw, di umano, ang involved sa kasuhan po ni Kim laban dito kay Lacambinicho. So maraming salamat naman kay Paolo Avellino mga kakimpaw no dahil lagi po siyang nakaalalay, nakasuporta kay Chinita Princess sa mga laban po na kinakaharap ni Kim Chiu mula noon hanggang ngayon. Nakakatuwa lang mga kakimpaw. No, hindi naman nakakatuwa. Parang nakaka-amaze lang na sa mga laban po ni Chinita Princess andyan lagi si Paolo Avellino at saksi siya, 'di ba? Nagiging sandalan na rin siya ni Chinita Princess sa mga labang ito and also nagiging lakas din po siya ni Chinita Princess. Kaya maraming salamat Paolo Avellino sa paglalaan mo ng oras and sa pagpapayo mo sa nag-iisang Chinita Princess na mahal ng marami. Sabi nga po ni Marie Chris, grabe din timing ni Pao sa life ni Kim. Lahat ata na pagdaanan nila together. Matinding bashing, death threat, bagyo, lindol, hawak kamay nilang hinaharap. Yung sa lungkot at saya, in sickness and in health, grabe talaga. Di na patibay ng patibay, matibay na solid. Yes, tama po kayo dyan, Ma'am Marie Chris. Alam natin ang katotohanan na talagang saksing buhay si Paolo Avellino sa mga pagsubok na pinagdaanan ni Chinita Princess. At sana hawak kamay po nilang haharapin ang bukas kasama ang isa't isa. Sana walang bumitaw mga kakimpaw dahil very compatible si Kim and Paolo Avellino. And kahit anong sabihin ng iba, tayo kasi nakapokus araw-araw sa galawan po nila. Kaya papipiliin ko kayo. Saan kayo maniniwala? Sa mga naririnig ninyo or sa araw-araw natin na nakikita kay Kim and Paolo Avellino? Siyempre, doon sa nakikita natin na galawan ni Kim and Paolo dahil yun po hindi scripted. So, anong masasabi nyo dito mga kakimpaw? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.